Attention guys! Another property ulit ang ipapakita ko sa inyo dito pa rin po sa Anao Tarlac. So kasama pa rin po namin yung client po namin. Pangalawang property na ito, tinignan po niya sa araw na ito. So ipapakita ko sa inyo itong property na ito. So ayun mga boss, ito na po yung property. 1.1 hectare daw po ito mahigit, 11,500 mahigit to. Sabi sa atin, more or less. Yun po ang sabi sa amin ng aming source. Ayan si Boss GR, kakaalis lang po nila. At titignan po yung pangatlong property na titignan ng client namin. Ayan, umatras. Ayun, ang kalwa. Sarado daw dun eh. Ayan. So, ito na po yung property. Farmland po siya, bukid. At simula daw po dito sa may akasya po na yan hanggang doon daw po sa pangalawang pilapil. Ayan, sa may banda rin po. Tingnan natin. Ayan, nasa mga 40 meters daw po yung kanyang entrada ayon po sa aming source sa property nito. At ang presyo po ng property nito ay 350 per square meter. Na boss? 350 per square meter. So ito po yung pilapil o boundary po niya. Ito po. Ayan. Diretso po yan. Hanggang doon daw po sa may mga dilaw-dilaw po na yun na po yung boundary po niya. Pag ganun na po siya. At makabahay na po dyan, no? Malaking mga bahay po dito. Makabahay na po dyan sa banda riyan. Yung power line andun lang po siguro na sa mga 100 meters lang sa may poste. Source of water po dito ay deep well. Wala po siguro nawasa. Ayan po, deep well po ang source of water po dito. At may isang akasya po dito sa harap po ng property. At simentado po lahat ng dadaanan po natin papunta po sa town proper. Diyan na po yung town proper ng Anao. Mga ilang mga ilang kilometro lang po siguro mga 1.5 kilometers po siguro. At sa T-Flex exit siguro mga 2 kilometro po mahigit. Ayan, so punta natin yung gitna at ibang part ng property na ito. So ayan po, andito ako sa malapit po sa gitna ng property, kasama ko si Boss Alister. Kumukuha ng picture po ngayon. Yung client po namin tinignan yung isang property po doon. Titignan po nila doon eh. So ito po ay ulitin ko, isang hektarya o 1.1 hectare o 11,500 more or less. At ito po ay along cemented road. Ayan po, may solar light, may puno ng akasya. At ito po ay katatapos lang po nilang anihan ng mais. So tinamnan po nila ng mais po ito. At siguro itong parating na tag-ulan, ang itatanim po nila siguro dito ay palay. Or depende pa rin po, pwede naman pong mais ulit yung itanim po nila. So yung boundary hanggang doon po sa may tao po na yun. Yan yung tao po na yan, hanggang doon po yung boundary. Yan po. Tapos kitang kita po dito yung mga sasakyan sa may T-Flex road. Ayan. So maganda itong property nito, patag po siya. Marami po kayong pwedeng i-develop po dito. Kagaya po doon sa may malaking bahay na yon, bukid din po yun, ganito rin po na dinevelop po nila na pwedeng gawing residential. Pwedeng residential sa harap at pwedeng farming sa likod po niya. Ayan. So ulitin ko, 1.1 hectare at ang presyo po niya is 350 per square meter. Titled property, buhay pa daw po yung nakapanghala sa titulo ayon po sa aming source sa property po na ito. Location po ng property dito po sa bayan po ng Anao Tarlac po. Ayan. So sa Manila siguro mga 2.5 hour o 3 oras po ang biyahe. Depende po sa bilis ng patakbo nyo at depende rin po sa flow ng traffic. Ayan. So sa mga naghanap po ng ganito, mag-schedule lang po kayo ng viewing. Ayan, sa ano po, sa mga nagtatanong po ng pin location, ganito na lang po ang gawin natin po. Sa mga nagtatanong po ng exact location, ganito po ang gawin po natin, mag-schedule na lang po kayo ng viewing para masamahan po namin kayo sa property na to kung interested po kayo sa property na to. Ayan. So hanggang dito po muna. Ayan. Ayan po, please follow and subscribe sa mga naghahanap po ng mga property para ma-update kayo sa mga binablog po namin mga property na kagaya po nito. Ayan. So maraming salamat po and God bless po.